sa kabila ng mga sigalot na nangyayari sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at ng komunistang bansa na China, ay tila nagkakaroon pa rin ng pakiusap sa magkabilang kampo sa ibang aspeto. Marahil ay hindi nagkakaintindihan ang dalawang bansa dahil sa mga paninindigan nito sa kanilang mga karapatan sa karagatan, lalong-lalo na kung pag-uusapan ay ang South China Sea. Kumakailan lamang nang hinabol ng dalawang barko ng China ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa West Philippine Sea at tinutukan din ng laser ang eroplano ng ahensya na nagsasagawa ng air patrol sa nasabing lugar. Patungo sa Hasa-Hasa Shoal ang BRP Dato' Mapinit, isang civilian vessel ng BFAR noong Biyernes, September 27 para magdala ng supply ng pagkain sa mga mangingisdang Pinoy doon. Kasama nito sa paglalayag ang BRP Dato' Matanam Taradapit. Namataan din sa hindi kalayuan ang isang barko ng China Coast Guard. Ang barkong ito ang natukoy na dating bumangga sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard at ng BRP Sanday ng BFAR. Sa nasabing insidente, rumadyo lamang ang BFAR plane sa Chinese missile boat pero hindi sila sumagot. Ayon sa isang non-profit military association ng US Naval Institute, ang Hobby-class guided missile craft ng plan ay madaling namukaan dahil sa kulay asul na camouflage na pintura nito. Mayroon lamang itong 12 crew at kaya magkarga ng 8 anti-ship cruise missiles. Sinabi naman ni National Maritime Council spokesperson Undersecretary Alexander Lopez na iligal ang presensya ng missile ship ng China sa karagatan sakop ng Pilipinas sa ilalim ng 200 nautical miles exclusive economic zone nito. Ito umano ang unang pagkataon na hinabol ng Chinese warship ang civilian vessel ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kahit sa sobrang dami na ng mga insidente na nangyayari sa pagitan ng Pilipinas at China, partikular dito sa agawan ng teritoryo, tila hindi dito nagtatapos ang pangimasok ng mga Chino. Sa pagkakataong ito, iba raw ang usapan pagdating sa kalakalan at negosyo dahil ayon sa mga ito, isa raw sa mga nakakabuti sa bawat bansa ay ang pagtutulungan nito at pagkipag-alyansa sa bansang China. Ito'y sa kabila ng mga samot-saring mga isyu sa ngayon na kinakaharap nila balik sa mainland China, kung saan ay naharap sa maraming problema, kabilang ang mabagal na paglago ng ekonomiya, mataas na datos na kawalan ng trabaho sa mga kabataan at isang malaking gulo sa merkado ng mga ari-arian. Pagpapakita lamang ito na unti-unti nang lumulubog ang buong ekonomiya ng bansang China, habang ang mga Chino ay naharap sa parehong domestic at international na mga problema sa ekonomiya, kabilang ang mga isyong istruktura na nangangailangan ng mahihirap na reforma. Mahalagang tingnan ang kanyang pang-ekonomiyang trajectory sa kabuuan na kinikilala ang parehong mga pagkakataon at hamon. Dahil kumakailan lamang ng patawan ng mga malalaking bansa sa kanluran, kabilang na ang US ang kanilang export market ng mga dekurenteng sasakyan o mas kilala bilang EV vehicles ng isa sa pinakamataas na tarifa na umaabot ng 100% na nagpapahirap sa mga ito para sa kanilang negosyo sa mga sasakyan. Isa rin sa naging dagok ng bansang China sa kanilang ekonomiya ay ang pagtanggi ng Amerika na bigyan ng sertifikasyon ang kanilang homeground-made C919 aircraft na nagbibigay pahintulot para makalipad ito sa ibang bansa na sakop ng Federal Aviation Administration o FAA. Ito rin ang sertifikasyon upang magbigay daan sa ibang mga airlines sa buong mundo na bumili ng mga eroplano na FAA certified tulad na lamang ng Boeing ng Amerika at Airbus ng bansang Europe. At nito lamang linggo na makipagpulong ang ambasador ng China na si Wang Zelian kay Pangulong Marcos kasama ang mga tauhan ng Commerce and Trade para pag-usapan ang kalakalan at naging sideline na lamang sa issue ang West Philippine Sea. Sinabi nito na humingi sila ng tulong sa Pilipinas para suportahan ang China sa nalalapit na United Nations Conference on International Commercial Arbitration kung saan umaapila ito na magkaroon ng patas na batas sa komersyo upang babaan ang mga tarifa ng electronic vehicles sa pandaigdigang merkado, partikular na dito sa mga bansa sa kanluran. Para sa kanila, mahalaga ang magiging papel ng Pilipinas sa nasabing commercial arbitration sa darating na December 15 na gaganapin sa UN Central Headquarters sa Vienna, Austria. Isang buto ng Pilipinas
ay malaga para sa tagumpay ng kanilang EV business kung sakasakali. Sa ngayon, abala ang China sa pangingikayat ng mga bansa sa buong mundo para sa darating na commercial arbitration at wala pa naging tugon dito ang gobyerno ng Pilipinas kung bibigyan nila ng isang boto ang China sa UN Central para sa ipaglalaban nito na pagbaba sa taripa ng kanilang mga sasakyan sa buong mundo. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.